Then buo ang iyong loob, nahaharapin ang iyong buhay para buuin ito uli. Do not problematize what cannot be solved. Huwag mo nang problemahin kung yung anak mo talaga napakahina sa arithmetic. Kahit ipagudmuran mo siya sa lahat ng bato sa mundo, hindi pa rin siya tatalino sa arithmetic. May mga bagay na tinatanggap kasi hindi mo kayang palitan. Ngayon, hahanapin mo na lang yung iba niyang kalakasan, iba niyang katangian, at doon ka mag-operate. Huwag mong hanapin yung wala. Ang dapat mong tamasahin, i-develop, yung nandun. Huwag mong hanapin sa asawa mo, sa nanay mo, sa kapatid mo, yung wala sa kanilang likas sa pagkatao. Ang hanapin mo, yung nandun talaga, ipagdiwang mo yon para ka mag- Wala na po yatang solusyon, itong ugali ng anak ko, itong ugali ng asawa ko. Wala palang solusyon, hindi problema. Tanggapin mo para tumahimik ang iyong kalooban. Ecclesiastes 1:15, what is crooked cannot be straightened. What is lacking cannot be counted. Ang talagang liko, hindi maitutuwid. Nilikha talaga yun, sinadyang liko. Huwag mo nang tuwirin. Yung pag tinuwid mo yun, dun mali. Kasi liko talaga yun. At yung wala, huwag mong hanapin. Yung wala, wala. Lalong-lalo yung mag-asawa na ini-expect mo, pupunta sa event, nakita mo, husband lang o wife lang, hinahanap mo pa, nasaan ang wife mo? Nasaan ang husband mo? Gusto mo sabihin, nag-away kami kanina, hindi ko kasama ngayon. Gusto mo pang marinig yun. Huwag ka naghahanap ng wala. Lalo sa mag-asawa. Pag wala yung isa, alam mo na, either talagang may ginawa o nag-away sila. Gusto mo pang uriratin. Bakit wala? Huwag nyo nang hinahanap ang wala. Why struggle? Why stress yourself? Do not problematize a non-problem. Just accept it and live with it. Kahit sa anatomy ng katawan ng tao, meron ka talaga hindi kayang baguhin eh. Tanggapin mo, ipagdiwang mo. Ang lapad po ng noo ko. Paano naman natin pakikitirin ang noo mo? Magbabawas tayo ng bungo mo. Patugan mo ng plato. Lagyan mo ng florera, lagyan mo ng drawing, gawin mo. Celebrate it instead of worry about it. Pero mo ang lapad ng noo mo. Pwede ng reflector yan pagka may madilim. So, bakit mo pinaproblema yun? Hindi mo naman kayang palitan. Matthew 6:27, can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? Sa pag-aalala nyo ba naman ba, kaya nyo dagdagan kahit isang oras man lang ang buhay nyo? The obvious answer is no. And the obvious lesson is, so why worry? Nasa abroad po ang asawa ko, 1 taon pa bago bumalik, lungkot na lungkot po ako. Di gumawa ka ng paraan para huwag ka malungkot. Kasi hindi pa naman talaga babalik yun hanggang hindi bakasyon. O pauwiin mo na lang, ay naku, paano naman po ang remittance? Yun pala, huwag ka malungkot dyan. May remittance ka naman pala eh. Gumawa ka ng paraan. Huwag yung gusto mo ng may remittance, gusto mo pa nandiyan pa siya at hindi ka pa nalulungkot. You cannot have your cake and eat it too. Maraming lungkot natin, self-made, self-manufactured. Tanggapin mo. Nagpasya kayo na mag-a-abroad siya ng ilang taon, tanggapin mo na ganun yun at magpakatino ka sa buhay, magpakatino siya sa buhay para sa oras ng pagbabalik niya, nandiyan ka pa. O babalik pa siya. Ayusin. Ecclesiastes 8:17, no one can comprehend what goes on under the sun. Despite all their efforts to search it out, no one can discover its meaning. Even if the wise claim they know, they really cannot comprehend it. So sabi nga ng mga kabataan ngayon, do not overthink. Do not always seek rhyme or reason for what happens. Hindi lahat may dahilan, hindi lahat may sense. Meron pang isa, naku, nagkasala po kami ng boyfriend ko. Namatay po yung tatay niya. Dahil po kaya nag-commit kami ng kasalanan ng boyfriend ko. Sabi ko, anong ibig bang sabihin? Ganun ang Diyos.
Nagkasala kayong dalawa, pinatay yung tatay niya. Ano naman klaseng pagtingin mo sa Diyos? Eh di dapat kayo ang pinatay. Di ba? Bakit yung tatay niya? Ba't idinamay ng Diyos? Ano man ang klase mga pananaw yan sa buhay? Namatay siya dahil namatay siya. May ibang dahilan yun. Hindi dahil may kasalanan kayo. At sa lagay, nagkakasala yung kapitbahay, ikaw bigla ang namatay. Marami tayong baluktot na pananaw tungkol sa Diyos. Kasalanan ng mga maling mga pagtuturo at mga pag-aaral. At sabi sa Ecclesiastes 9:11, time and chance happens to all. Sabi, may mga panahon talaga walang rason nangyayari ang mga bagay-bagay, walang dahilan. Swerte-swerte, malas-malas. Yun talagang ibig sabihin ng Ecclesiastes 9:11, ha? Huwag kayong matakot sa word na swerte, malas. Ecclesiastes 9:11, yung ibang version sabi, some really have their portion of bad luck. Yung ginawa ang tama, ginawa lahat ng mabuti, pero hindi pa rin nagtagumpay, time and chance happens to all na yun. Huwag mong sobrang sisihin ang sarili mo, sisihin ang iba, sisihin ang lola mo, sisihin ang mga Kastila, mga Hapon. Talagang nangyayari ang mga bagay-bagay kung minsan na wala namang maisip kang dahilan. Tanggapin mo na lang. Don't overthink. Then do what you can. 1 Samuel 10:7, do what must be done. May kailangan kausapin, kausapin mo. May kailangan kang pakiusapan, pakiusapan mo.